isang di kilalang lugar sa probinsya ng Bohol, napadpad ang dalawang magkapatid na sina Dio at Dude Patumbakan upang makipagsapalaran. Sa gitna ng hirap ng buhay ay hindi nag-aalangan ng magkapatid na umanap ng mapagkakakitaan para may tustos sa kanilang pamilya. Dito ay pinuntahan nila ang kanilang kaibigan ni Ivan Cruz upang matulungan sila sa paghanap ng trabaho. Kuya, ito na ba yung poblasyon? Siguro? Kuya, asa na yung sinasabi mong kaibigan na magbibigay ng trabaho sa atin? Kaya nga, teka lang, tatawagan ko muna. O pre! Hello pre! Nasaan ka na? Pagkatapos ko lang mag-duty. Sige pre, nandito na kami sa sa terminal sa poblasyon. Sige pre, papunta na ako dyan pre. Maghintay lang kayo. Sige pre. Antay lang kami dito. Sige pre. Uy pre! Kumusta pre? Ayos lang pre. Kumusta na yung biyahe? Ayos lang. Sino to? Kapit ko pre. Ano pre? Kumusta bata? Si ano? G, tara. Tara. Kapit lang. Tagal tayo kita pre. Kaya nga pre. Tara. Pasok. Sige. Ay, init. Tubig pre. Sige pre. Pasensya na kayo pre. Late lang yung bahay namin. Ayos lang pre, walang problema yan. Wala na kayong problema sa trabaho pre. Ano man natutawid? Wala na kayong problema sa trabaho. Kinausap ko na yung boss ko. May trabaho na kayo bukas. Punta lang tayo doon. Sige pre. Maraming Okay. salamat. Pahinga muna kayo para makabawi kayo ng lakas. Sige pre. Sige, pre, punta muna ako doon ah. Sige pre. Sige pre. Kuya, sumanggutot ko sa kaibigan mo. Hindi mo ba nakalala yun? Klase ko yun, nung high school. Nag-Maynila. Pero kuya, masama talagang busog ko sa kanya. Huwag ka maalala. Mabait naman yun. Sige kuya, basta kung saan ka, din ako. Sige, ako bahala. Pero kuya, Una, ako nang bahala. Okay na kayo dyan pre? Okay pre. O ano bata? Kayang baya? Kaya yan. Sige, Tara. tara. Wa mo tiga oy.
Sapat ang tunay Jude, hindi sapat ang kanilang kinikita upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya na nasa ibang probinsya. Dahil dito, napilitan si Jude na pumasok sa isang napakadelikadong trabaho, ang pagbibenta ng illegal na droga. Pre, para problema ka. Kaya pre, may iniisip lang. Ano ba yun? Tatay ko kasi, may sakit. Kailangan ko pampadala ng pera. Baka meron kang racket dyan, pre. Malaki yung kita. Meron, pre, pero kayanin mo ba? Kahit ano yun, pre. Ano? Kaya mo ba? Pahala na. Sige. Kuya. Uy, hindi na pala. Ano? Tara. Tara. Nakauwi na rin. Ay. Pre, may lakad tayo mamaya. Sige, sige, pre. Pahinga muna ako. Sige. Kuya, saan ka papunta? Wala yun. Magpapahangin lang sa labas. Ah, Kaya pre, Tara. Dio, labas muna kami. Mata, pakibukas. kuya? Dio, pagkibukas. Kung kuya, ba't ngayon lang kayo? Nag-inom pa kasi kami. Ah, ganun ba? Oo. Akyat muna kami sa taas. Sige, Magpapahinga kuya. lang. Boss. Oh, ito pala, bagong tropa. Si Jude. Asan na yung pinag-usapan natin? Bigyan mo sa kanya. Alas na kami, pre. Boss, duda ko dyan sa putang ina yun ah. Di yun, okay lang yun. Mata, labas muna kami ha. Labas muna kami. Oh, kuya, saan ka pupunta? Ating gabi na. Doon lang sa labas, mag-iinom. Balik kayo agad ah. Sige, sige. Sige.
Pre, tulog muna ako, pre. Ah. Sige pre. Kuya, ang dami niya na. Saan galing yan? Baka gumagawa ka na ng masama. Hindi, sa mabuting paraan to. Nagrarakit kami ng ano mo, yung kaibigan namin. Sige kuya. Sige na, matulog ka na dun. Sige lang, makalawa, uuwi ako na tubig dyan. Huwag kang magkasabi na. Babalik naman ako dito. Sige kuya. Sige na, Mag-ingat ka. Sige na, matulog ka na dun. Susunod ako. Kuya. Alis mo na ako, Dio. Sige kuya. Mag-ingat ka. Balik ka agad. Sige. Ito pala. Akin na muna. Sige, sige. Alis na ako. Ingat kuya. Leo, nasaan na ba kuya mo? Ilang araw na hindi mo kuya. Hindi ko alam. Sige, tara. Boss, masamang balita. Ano yun? Tinakasan tayo. Sino? Yung kaibigan mo? Dala lahat yung pera. Tangin ng bobo nyo. Ano ba dapat namin gawin? Alam mo na kung anong dapat nyong gawin. Sige boss, sige boss. Kape boss. Pre, bukas punta kayo sa bayan. Kasi kayo. Kasi sabi ng kapatid niya, babalik daw yun bukas o sa Makalawa. Tawagan niyo ako ha, pag nakabalik na yon. Sige, alis muna ako. Balitaan niyo ako. Sige, boss. Sige, boss.
na yun. Maghahalong kaba at pangamba ang ramdaman ni Tio na may malikid sa kanilang bahay. Dahil dito ay tinawagan na ang kanyang kuya na umuwi na ito dahil sa kanyang hindi may paliwanag na pakiramdam. O Dio, ba't napatawag ka? Balikan na kuya. Ha? Anong nangyari sa'yo? Ba't parang kinakabahan ka? May mga taong maaligid dito sa bahay. Baka kapitbahay lang yan. Kuya. Hindi ko alam na gagawin ko kuya. Sige, antayin mo lang si Kuya Ivan mo. Natatakot na ako kuya. Sige, uuwi na ako dyan. Babalik na ako. Sige kuya. Hintayin kita. Sige. Tangina! Kuya Ivan? Ikaw ba yan? Kuha ko to, buksan mo. Kuya Ivan, nandiyan ka na pala. Nasaan ang kuya mo? Hindi. Hindi ko po alam. Tangina na sana kuya mo! Pansin na tayo, pre. Pre. Tangina! May patay! Hello, Chip! May patay dito! Dito sa Purok 3, poblasyon. Opo, Chip! Chip! Dito po, Chip! Ayun, Chip! Saan ba yun? Ayun, Chip! Tara, dito. Tabi! Lagay sa baba yung tubo. Dalawang sunod na putok ng baril ang narinig ng mga tao sa lugar. Bago nilang magagawang wala ng buhay ng isang taong nananalang Tio Putumbaka sa loob ng kanilang inupahang bahay. Labis ang ngiti ng opisyal ng pulis nang malaman niya na tumba na ang taong may makapaltawid sa kanya sa iligal ng droga. Lingid sa kanyang kaalaman ng kapatid pala ito ang gusto nang ipatumbahan.
Sabi. Sa pagdating ng mga kawani ng Scene of the Crime Operative o SOCO, nakita nila ang dalawang basyon ng bala na hihinalan gamit sa papatay sa biktima. Nakita din sa crime scene ang isang kutsilyo na hihinalan gamit ng biktima upang manglaban bago ito pinawian ng buhay. Nakita din sa crime scene ang sombrero ng pagmamayari ng nakakatandang kapatid ng biktima. Tol, anong meron dito, Tol? Uy, Tol. Tangina, Tol. Wala na yung kapatid mo, Tol. Tangina. Tabi. Pasensya, sir. Bawal talaga dito, sir. Kapatid ko yan. Bawal talaga, sir. Pasensya na po. Hindi pwede ito. Kapatid ko pa talaga namatay. Ayon sa kanyang salaysay, siya ay tawid sa pagtutulak ng droga kasama ang kanyang kaibigan. Ang perang kanilang kita ay hindi niya isinuli. Dahil dito, pasado alas 7 ng gabi, nakanangap siya ng mensahe galing mismo sa kanyang kaibigan na kung hindi niya isasuli ang perang tinangan niya, ay buhay ng kanyang kapatid ang kapalit. Ayon sa salaysay ng isa sa katbahay ng biktima, pagkatapos ng ilang sunod na putok ng baril, ang kanilang narinig na nanggaling sa inupahang bahay ng magkapatid. Nakita nila na daling-daling lumabas ang isang taong kinilalang si Ivan Cruz na residente at nangungupahan sa mismong bahay at isang nagangalang James De Vera na residente ng nasabing lugar. Samantala, sa ginawang entrapment operation ng Poblacion Police sa sitio Katipunan, timbog ang dalawang responsable sa pagpatay kay Dio Batumbaka. Nais man ng dalawa na manlaban, subalit hindi na ito nakapalag at nakaporma sa hanay ng mga pulisya. Sa desisyong inilabas ng Bohol Regional Trial Court, guilty sa kasong pagpatay o murder ang dalawang magkaibigan na sina James De Vera at Ivan Cruz. Sila ay hinatulan ng habang buhay ng pagkakabilanggo at pagbayad ng nasa higit kumulang 100,000 sa naiwan ng biktima. Labis sa panginayan ng mga suspect sa kanilang nagawa at nais na humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Ayon naman sa pamilya ng biktima, nais nilang maranasan ng mga suspect ang sakit at pait ng kanilang ginawa sa pamamagitan ng pagkakakulong at pagdurusa.